Dear Kuya Allen, itago mo na lang po ako sa pangalang Jojo. Matagal na akong sumusubaybay sa mga video mo at humanga ako kung paano mo binibigyan ng boses sa mga kwentong tulad ng sa akin. Mga kwento ng mga taong bisexual na madalas ay hindi naiintindihan ng mundo. Sana po ay mapili mo ang liham kong ito para mabigyan din ng babala at aral ang mga iba natin mga tropa na baka nasa parehong sitwasyon ko ngayon. Kuya Allen, magsisimula ako sa pag-amin sa kung ano talaga ako. Noong kabataan ko, alam kong pareho ako naaakit sa babae at lalaki. Pero dahil sa takot sa sasabihin ng lipunan at ng pamilya ko, pinili ko ang mamuhay ng normal sa tingin ng marami. Nagkaroon ako ng asawa noon at binayayaan kami ng isang anak, si Nathan. Pero hindi nagtagal ang pagsasama namin ng nanay niya dahil sa mga personal na dahilan. Kahit nagkahiwalay kami, nanatili akong mabuting ama kay Nathan. Siya ang buhay ko, Kuya Allen. Sa loob ng ilang taon, tinuon ko ang pansin ko sa pagtatrabaho at sa pagpapalaki sa kanya. Akala ko sapat na yun. Akala ko tuluyan ko nang maililibing ang kabilang bahagi ng pagkatao ko. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Mark. Si Mark ay isang katrabaho ko. Isang lalaking pamilyado. May asawang nagmamahal sa kanya na si Sarah. At may isang 7 taong gulang na anak. Noong una, normal na magkaibigan lang kami. Inuman pagkatapos ng trabaho. Kwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay. Swak na swak ang mga biro namin at mabilis kaming naging magkatropa. Pero Kuya Allen, unti-unti nagbago ang ihip ng hangin. May mga titik si Mark na iba ang kahulugan. May mga haplos sa balikat na nagiiwan ng kuryente sa katawan ko. Noong una, pinagkakaila ko sa sarili ko. Sabi ko, lalaki ako. May anak ako. Lalaki rin siya. May pamilya siya. Hindi pwede. Pero ang bisexual kong puso na matagal kong ikinulong, biglang nagising. At ang mas matindi, naramdaman kong ganoon din si Mark. Isang gabi, habang nag-overtime kami sa opisina at kaming dalawa lang ang naiwan doon, sumabog ang lahat. Nagkaaminan kami. Hindi ko malilimutan ang sinabi niya. Jojo, alam kong mali. Alam kong may asawa ako. Pero hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko sa'yo. Doon nagsimula ang aming patagong relasyon. Kuya Allen, sa loob ng ilang buwan, naging makulay ang mundo ko. Ang sarap sa pakiramdam na mailabas mo ang totoong ikaw kasama ang taong mahal mo. Mahal ko si Mark. As in mahal na mahal. Dumating ako sa punto na pakiramdam ko
kapag ginawa ko siyang pakawalan, siguradong mawawalan ng saysay ang buhay ko. Nabubuhay ako para sa mga sandaling magkasama kaming dalawa. Ngunit ang bawat ligaya ay may kaakibat na multo. Isang araw, dahil hindi ko na kaya ang bigat na lihim na ito, nagpasya akong lumapit sa matalik kong kaibigan at kompidante na si Grace. Si Grace lang ang nakakaalam ng totoong pagkatao ko. Nakaupo kami sa isang tahimik na coffee shop at doon ay umiyak ako sa kanya. Ipinagtapat ko kung gaano ko kamahal si Mark, kung gaano ko gustong ipaglaban ang relasyon namin. Pero nung una, hindi ko kaagad sinabi sa kanya na lalaki ang aking kasintahan at may pamilya na ako. Nang sa wakas ay mailabas ko ang buong katotohanan, nakita ko ang gulat at ang lungkot sa mga mata ni Grace. Tiningnan niya ako ng diretso at nagtanong, "Jojo, may anak na ba yung karelasyon mo?" Sumagot ako ng, "Oo, Grace. May asawa at anak na siya." Doon na ako seryosong kinausap ni Grace. Ang mga salita niya ang unang sumampal ng realidad sa akin. Sabi niya, dapat nga talaga nahiwalayan mo na. Yan ang habang maaga pa, Jojo. May pamilya na pala ang tao eh. Wala kang laban dyan. At saka, huwag mong sirain yung pamilya nila. Marami ka pang makikita na higit dyan na malaya at walang pananagutan. Huminga siya ng malalim. Hinawakan ng kamay ko at pinaalala sa akin ang sarili kong anak. At sinabi niya na makinig ka sa akin. Alam kong hindi ka makasariling tao. Tandaan mo, may anak ka na rin, si Nathan. Isipin mo kung kay Nathan kaya nangyari yan. Anong mararamdaman ng anak mo kapag iniwan mo sila ng nanay niya para lang sa bagong karelasyon mo? Siyempre masasaktan ng bata, Jojo. Ang anak ni Mark, ganun din ang mararamdaman oras na maghiwalay ang mga magulang niya nang dahil sa'yo. Nangyari na to minsan sa pamilya mo noon. Alam mo kung gaano kasakit sa bata ang broken family. Tama na. Huwag mo na sanang ulitin pa sa ibang pamilya. Pag-uwi ko sa bahay ng gabing yun, tinitigan ko ang anak kong si Nathan habang natutulog. Pumatak ang mga luha ko. Na-realize ko na sa paghahanap ko ng sarili kong kaligayahan, nagiging bulag ako sa pamilyang unti-unti kong winawasak. Ang hirap para sa ating mga bisexual, Kuya Allen. Kasi ang paa natin ay nasa dalawang magkabilang mundo. Alam ko ang obligasyon sa pamilya. Pero alam ko rin ang tawag ng puso ko. Pero nung gabing yun, nanaiig ang konsensya ko. Kinabukasan, nagpasya akong kausapin si Mark para tapusin na ang lahat. Nagkita kami sa isang pribadong lugar. Kitang-kita ko ang ngiti sa mga mata niya nang makita niya ako.
Isang ngiti na alam kong ako ang dahilan, pero kailangan ko ring pawiin. Sinabi ko sa kanya ang aking pag-aalala. Mark, naawa ko sa pamilya mo. Naawa na ako dun sa anak mo. Siguradong balang araw, kapag nalaman niya ang totoo, iisipin niya na kaya siya nawalan ng ama ay dahil inagaw kita sa kanila. Hinawakan ni Mark ang mukha ko. Namumula ang mga mata niya. Mahal kita, pre. Alam mo naman yun, di ba? Hindi ko kayang mawala ka. Ang pagpipilit niya sa akin. Pero umiling ako. Pinigilan ng sarili kong humagulgol. Alam ko, pre, kaso may mga masasaktan sa relasyon natin. At nakukonsensya na ako sa totoo lang. Mahal kita. Pero mali itong ginagawa natin. At sumagot siya na, Jojo, hindi. Hindi mali ang pagmamahal. Ang pagtutol pa niya. Doon ko inilatag sa kanya ang katotohanan ng sitwasyon. Ang realidad ng mundong ginagalawan natin. Sabi ko sa kanya, pare, sabihin mo sa akin, sa tingin mo, hanggang kailan tatagal itong relasyon natin? Sa palagay mo ba, aabot tayo ng habang buhay? Hindi ko na siya hinintay pang sumagot. Ako na mismo ang kumontra sa pangarap namin. Walang panghabang buhay sa ganitong relasyon. Mark, pare, itanggi man natin o hindi, may mga bahagi ng buhay natin na nangangailangan ng pamilya. May asawa ka nagmamahal sa'yo at tapat sa'yo. Si Sarah, handa nang ialay sa'yo ang buhay niya. Hindi ko kayang pantayan ang pagmamahal na ibinigay niyang asawa mo sa'yo. Pinagpatuloy ko ang pagsasalita kahit nadudurog ang puso ko. Oo, sabihin na nating mahal natin ang isa't isa ngayon. Pero paano bukas? Paano tayo makakasiguro na mahal pa rin natin ang isa't isa sa mga darating na panahon? Ang punto ko, Mark, yung relasyon natin, walang kasiguraduhan. Samantalang ang pamilya mo kay Sarah, meron na. Kaya mas mabuti siguro na bumalik ka na lamang ng buo sa pamilya mo. Yun ang huli kong sinabi sa kanya ng araw na yun. Kuya Allen, akala ko doon na matatapos ang lahat. Akala ko sapat na ang tapang ko para tuluyan na siyang talikuran. Pero nagkamali ako. Hindi tinanggap ni Mark ang paghihiwalay namin. Araw-araw akong tinitext, tinatawagan, at tinaabangan sa opisina. Umiiyak siya sa harap ko. Dahil sa labis na pagmamahal at paghihina ng loob. Pumasok kasi sa isang mas masalimuot at komplikadong kasuntuhan. Pumayag siyang umuwi at magpanggap na maayos sila ng asawa niya. Habang patuloy pa rin ang palihim naming relasyon. Kuya Allen, doon nagsimula ang tunay na impyerno.
Dahil sa setup na yun, lalong naging komplikado ang lahat para sa asawa niyang si Sarah. Nararamdaman ng isang babae kapag malamig ang kanyang asawa. Nararamdaman niya kapag ang isip at puso ng lalaki ay nasa iba na. Sinubukan kong umayos muli. Nagpalit ako ng numero. Umiwas ako sa mga lugar kung saan kami nakikita. Pero ang hirap. Ang hirap kapag ang sarili mong isip ang kalaban mo. Ayaw ng isang bahagi ng isipan ko ang makipagkita kay Mark dahil alam kong kasalanan. Pero ang bisexual na bahagi ng pagkatao ko, ang bahagi naghahanap ng pagmamahal ng isang lalaki, pilit akong inuudyokan na makipagkita sa kanya. Sa huli, laging nananaig ang marupok kong puso. Hindi ko makontrol ang sarili ko dahil ang bawat pagkikita namin ni Mark ang siyang tanging nagpapaligaya at kumukumpleto sa buhay ko. Para kami mga lasing na pabalik-balik sa alak na alam naming lason. Pero Kuya Allen, habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon. Hindi nagtagal, tuluyan nang sumabog ang pamilya ni Mark. Nalaman ni Sarah ang tungkol sa aming dalawa. Hindi ko makakalimutan ang araw na pumunta si Sarah sa tapat ng bahay ko. Hindi siya nag-eskandalo, Kuya Allen. Yan ang mas masakit. Umiyak siya ng husto. Nagmamakaawa sa akin habang karga ang anak nila. Sabi niya, Jojo, alam ko mabuti kang tao. May anak ka rin. Parang awa mo na. Ibalik mo sa amin ang asawa ko. Kailangan siya ng anak namin. Doon ako tuluyang gumuho. Ang labis na konsyensya ay hindi na ako pinatulog gabi-gabi. Palagi yung nasa isipan ko ang pagmamakaawa ni Sarah. Ang takot at iyak ng anak nila na walang kamalay-malay. Halos mabaliw ako ng mga panahon yung Kuya Allen. Pakiramdam ko, ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Ang pagmamahal na akala ko ay magpapalaya sa akin, naging dahilan para makasira ako ng buhay ng iba. Kaya para matigil na ang lahat ng ito, nagpasya na akong gawin kung ano ang tama. Gumising ako ng isang umaga at sinabi ko sa sarili ko na tama na. Tuluyan ko na talagang tinapos ang lahat sa amin ni Mark. Hinarap ko siya at sinabi ko na kahit mamatay ako sa sakit, hinding-hindi ko na siya muling kikitain at kakausapin. Binura ko ang lahat ng koneksyon ko sa kanya. Masakit, Kuya Allen. Ang sakit-sakit. Parang pinupunit ang laman ko araw-araw. Pero alam kong ito ang tanging paraan para maitama ang mali. Upang tuluyang makalayo, nag-resign si Mark sa kanyang trabaho. Kinausap niya si Sarah, humingi ng tawad at napagkasunduan nilang isama ang kanilang pamilya sa Ilocos
upang doon na manirahan at magsimula ng bagong buhay. Malayo sa mga alaala ng nakaraan namin. Sa ngayon, Kuya Allen, ilang taon na ang lumipas. Wala na akong balita sa kanya. Hindi ko alam kung naging maayos ba ang pagsasama muli nila o kung napatawad na ba siya ng asawa niya. Pero isang bagay ang sigurado ako. Palagi pa rin siyang nasa panalangin ko. Gabi-gabi, dinarasal ko sa Diyos na sana nasa mabuti siyang kalagayan sa piling ng kanyang pamilya. At sana ay naging mabuting ama at asawa na siya. Sinubukan kong magpakasaya sa buhay ko ngayon kasama ang anak kong si Nathan. Nakatutok ang buong atensyon ko sa pagpapalaki sa kanya at sa aking trabaho. Pero kung tatanungin mo ako kung naging buo ba ako, Kuya Allen, pilit kong pinapasaya ang buhay ko ngayon. Kahit alam kong may kulang na, dahil sa buong buhay ko, si Mark pa lang ang lalaking minahal ko ng ganito. Bilang isang bisexual, mahirap tanggapin na ang pinakamalalim na pag-ibig na maramdaman mo para sa isang kapwa lalaki ay kailangan mong ibaon sa limot para sa kabutihan ng lahat. Maraming salamat, Kuya Allen, sa pagbasa ng liham ko. Sana po ay mapili mo ito para mapakinggan sa iyong channel. Mabuhay ka at ang iyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Jojo.